Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 2 patay sa karambola ng sasakyan sa Quezon. Isang vintage bomb na diskubre sa Bataan. Impeachment proceedings laban kay VP Sara tuloy pa din ayon sa Kamara. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang 2 individual habang 2 pa ang sugatan sa karambola ng 4 na sasakyan sa Diversion Road, Barangay Santa Catalina at Timonan, Quezon nitong Martes ng hapon, April 7. Ayon sa mga otoridad, bandang 2:40 ng hapon nang mangyari ang aksidente habang patungo sa Atimonan Town proper ang 4 na sasakyan. Nawalan umano ng preno ang isang Isuzu Wind Van truck dahilan upang mabangga nito ang isang tricycle bago nadamay ang isang nakaparadang motorsiklo saka tuluyang sumalpok sa likuran ng isang Isuzu self-loader truck. Dead on the spot ang driver ng tricycle at ang kanyang pasahero na kapwa mga lineman ng Quezon One Electric Cooperative o Quizelco One. Sugatan naman ang 2 driver ng truck na agad isunugod sa pinakamalapit na ospital. Patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng pulisya sa insidente habang bukas umanong makipag-areglo ang mga partido kaugnay ng kasong multiple homicide, physical injury at damage to property. Nadiskubre ng mga otoridad ang isang vintage bomb o unexploded ordnance sa Matal Beach sa Barangay Malaya, Bataan, kamakailan. Ayon sa pulisya, natagpuan ito ng isang backhoe operator habang naghuhukay para sa isang proyekto at agad na inireport sa mga otoridad. Kinumpirma ng PNP Explosive and K9 Unit na ito ay isang kinakalawang na 250-pound na bomba na may high explosives. Ligtas namang nailipat ang bomba sa pansamantalang imbakan sa Limay, Bataan para sa tamang disposisyon. Babala ng pulisya, maaari itong magdulot ng matinding pinsala sa loob ng 100 hanggang 150 meters radius kung sakaling sumabog. Walang pagbabago at tuloy pa rin ang nakatakdang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay House Speaker Faustino Bogie III. Ito ay matapos hindi maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema na magpapahinto sana sa pagdinig ng House Justice Committee sa April 14. Gayunman, inatasan ng Korte Suprema ang komite na magsumite ng komento kaugnay sa pinagsama-samang petisyon ng Vice Presidente at ilang abogado. Ayon kay D, igagalang ng Kamara ang proseso ng Korte Suprema at ipagpapatuloy ang kanilang mandato dahil wala namang umiiral na legal na hadlang. Tiniyak naman ng Kamara na ang mga pagdinig laban kay VP Sara ay isasagawa ng patas, maayos at nakabatay sa ebidensya bilang bahagi ng proseso ng pananagutan sa ilalim ng batas. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.